Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So ngayon, ang isi-share ko po sa inyo yung aking Vietnam rose na namumulaklak. So ito po si Vietnam rose ay may mga nagtatanong kung paano ko raw po siya alagaan. So madali lang po itong alagaan, guys. So si Vietnam rose, madali ring paramihin. Ito yan, nakikita nyo sa harap ko na iba-ibang color niya. So meron akong white. So yung white ngayon, kukunti pa lang yung bulaklak niya. Tapos itong pink, mas marami, at saka itong kulay red. So itong ganito, kasi ito lang yung nandito ko sa maliit na polybag. Yan. Ito lang yung kulay niya ngayon, pero meron po ako doon sa bandaro na nakatanim na nasa container, plastic bottle. So ayan guys, ito po si Vietnam rose, napakadali pong alagaan. So ano lang po ito, hindi po siya mahilig sa tubig. So ang gusto po niya, sunlight. So ayan, may butterfly, hindi na tuloy dumapo. Pasensya na kayo. So ito po, yung Vietnam rose, na-interrupt tuloy ako. Si Vietnam rose, napakadali pong paramihin. So maganda nga po ito nakatanim sa lupa para makagapang siya ng maluwang. Mas maganda po dahil itong ganito pong sanga. Wait lang ha, ito. So, ito kasi guys, itong mga nandito sa harap ko, mga hanging po ito. So, pinagsama-sama ko lang dito. Mga nakahanging pots po ito. Ayan, nakalagay sa ganyan. So, kasi hiwa-hiwala yung pinagsasabitan ko doon. Kaya, pinagsama-sama ko na dito. Para isang pakitaan na lang. So, ito po, pag pinutol po ninyo ito yung isang sanga, magkakaroon po siya ng maraming suwi. Ayan. Pasuwi siya ng suwi hanggang putulin nyo ng putulin, dadami siya ng dadami. Kaya ito napakadaling paramihin at madali lang pong alagaan. Basta wag lang po ninyo parati didiligin. Pag nasa shaded area, madali po siyang mamatay. Hindi po siya nagkakaroon ng buhay na mahaba kasi nga ang kailangan po niya yung init. So doon po sila nabubuhay sa init at namumukadkad po yung kanilang mga flowers kapag malakas yung init. Katulad ngayon mainit. So mamaya kasi guys, wala na po itong bulaklak, nakatikom na. Kaya ngayon na po ako nag-video kahit mainit. So mga alas 10 na siguro, mga ganun po ito. So ang tawag po dito iba-iba. Sa amin kasi rosas alas 10, rosas di alas 12, mga ganun. Ito po ang tawag po Vietnam rose. Yan. Ito talaga yung name niya, Vietnam rose. So ang wala lang po sa akin ditong kulay ay yung kulay yellow. Yun na lang po yung wala ko. So ayan, meron po kasi dito lumalabas din na ibang color katulad nung red. Mamaya kung meron po tayo dong makikita, yung kulay red po kasi parang naging kulay peach kasi pinollinate po ng butterfly. Marami po kasing butterfly dito sa aking garden dahil nga marami po akong mga bulaklak, iba-ibang flowers nang bumubuka dito. May jealousy, may portulaca, kung ano-ano po. May bukimgan, yan. So ayan, nagkakaroon siya ng iba-ibang kulay dahil sa butterfly. Nakita naman ninyo yung butterfly na dumaan dito. So hindi siya natuloy dumapo kasi nandito ako. Napakarami niyang mga bulaklak. At ang ganda po kasi dito ni Vietnam rose, sobra siyang daming mamulaklak. So kung nakatanim po siya sa lupa, kung meron po kayong space, maganda po doon nyo itanim. Ako po kasi walang lupa dito na nasa rooftop ako. So puro semento po. Kaya kailangan taniman ko lang yung hangin po, malaking paso, yung mga ganun. Yung ganun lang ang pwede kong taniman guys kasi wala nga po akong lupa. Katulad nitong aking mga nandito sa harap, napakarami po niyang mga bubot na bulaklak. Ayan. So pag pinutol po natin itong sanga ng Vietnam rose, napakadali lang po. Itusok lang po natin siya sa lupa. Ayun. Tapos hayaan lang po natin, kung basa yung lupa, mas maganda. Katulad niyan, bagong dilig ako. So, ang ginagawa ko dyan, pinuputol ko lang yung sanga, tinutusok ko na siya kaagad. So, kuha tayo. Kasi katulad nito, pag mahaba na po yung kanyang sanga, ayan mga ganito, ang hahaba na po. So, pumuputol lang po ako. Ito, putulin na lang po natin ito para masample natin. So, ito po, ayan. Putulin ko po itong isa. Ayan. So, ayan, naputol na. O, kahit po yan merong bulaklak, ayan, napinutol ko. Hindi po siya mamamatay, matutuloy pa rin po yung mamukadkad. So, itutusok ko lang po yan dito. Pagkaputol nyo, pwede na po ninyong itusok. Ayan. Itong lupa na to, medyo basa pa po kasi nagdilig po ako kahapon.
So, nagdidilig po kasi ako ng mga 4 o'clock. Natatapos ako ng minsan alas 7 po. Yan, ganun kahaba ang oras ng pagdidilig ko sa dami po ng aking dinidiligan. So, ganyan lang po, itutusok ko lang. So, kahit bagong tusok po yan, yung flower niya, matutuloy pa rin pong bumuka. Huwag po ninyong parating didiligin. So, kung makita po ninyo nag-dry na yung kanyang soil, saka lang po ninyo siya didiligan. At saka, pag nasa shaded area po yan, ito guys, pinanghingian ko lang to eh. Pwedeng mahingi yan. Nangihingi naman ako kung nakakahingi. So, kung hindi naman po, bibili ako. Ito lang po yung binili ko pala, yung kulay red. So, hindi ko naman alam na kulay red ang color nito. Wala kasi siyang bulaklak nung nabili ko. So, ang bili ko po nitong kulay red, nasa polybag pong malaki. Niya 40, pero natawaran ko, ginawa niyang 300. So, binili ko na po yung 3. Tapos, ito namang kulay pink po. Hiningi ko lang po yan sa kapitbahay ko. Kasi marami po siyang ganito. Tapos, yung white, yan. Ipinagpalit ko naman yung kulay pink sa kanya. So, ayan, sabi kong ganon, pwede po bang bumili ng kulay white na Vietnam rose niya kasi ang dami rin sa harap ng bahay niya. Sabi niya, hindi daw siya nagbebenta. So, sabi ko, palit na lang kami nung kulay pink. So, nag-exchange kami. Kaya meron na po akong 1, 2, 3, 4. May 4 na kulay na po ako ng Vietnam rose. So, ito po yung una kong hiningi. So, itinanim ko lang ito dito sa polybag kasi pinaparami ko. Ganito pong kulay, yung una kong hiningi. Ayan, oh. So, ayan. So, nung hiningi ko po ito, nakita ko kasi doon sa kapitbahay namin na nakahang yung kanyang Vietnam rose. So, hindi po naiinitan. Nandun lang siya sa shaded area. Ang Vietnam rose, kapag nasa shaded area, hindi siya nainitan. Sobrang payat niya po pagkatapos yung kanyang mga dahon parang nangungulubot. So, ganun ang mangyayari. Tapos, hindi siya nagpa-flower. Talagang pumapayat po siya ng pumapayat. Kaya, kailangan po ng Vietnam rose natin nasa initan. So, hiningi ko po itong ganito. So, ilang piraso lang po. Siguro mga ganito din lang kadami. Oh. Pagkatapos yan, pinagputol-putol ko po siya. Tapos tuwing hahaba siya, puputulin ko na naman siya para maparami ko siya. Ganun po ako magparami ng aking mga halaman. So kung kahit may isang piraso lang po ako, at isang sanga lang po, katulad nito, kahit isang ganito lang po yung sa akin, yan. Pag itinanim ko po yan, pinagpuputol-putol ko po siya para mabilis dumami. Tapos pag sumanga po siya uli, puputulin ko na naman siya uli. Tapos tusok ko na naman siya. So ganun ako magparami. Kaya ang bilis ko magparami guys ng ganito. So marami na po akong ganito na hiningi ko na kukunti pa lang siya. Ayan. Ang bilis-bilis po. Kaya hindi po ito mahirap alagaan guys. Napakadali lang po. Kaya kung nahihirapan po kayo, ang sekreto lang po yan dyan, yung sunlight niya. Yun po ang kailangan niyan, sunlight. Matindi po yung init, napakaganda po nila, yung sobrang taas ng init ng araw. Yun ang gustong-gusto nila. Pinakaayaw nila yung walang kaaraw-araw. Kaya kahit bumili po kayo ng bumili ng ganito, masasayang lang yung pera nyo guys kapag hindi nyo nilagay sa sunlight yung inyong Vietnam rose. Kaya kung bibili po kayo nito, kailangan po ihang ninyo doon sa naiinitan. Yun po ang importante sa kanila. Basta ang gagawin po natin, didiligan po natin ito kapag dry na po yung kanyang soil. Kasi ayaw po niya ng matubig. Basa pa, didiligan na naman ninyo tapos wala pa siyang init, mamamatay po siya. Kaya kailangan po mag-dry po muna yung soil nila bago po ninyo sila diligan. So, i-close up natin guys yung ating Vietnam rose. Kasi ang ganda-ganda po nila. Tamo nakita niyo, may nag-attempt ng butterfly dito. So, hindi lang siya makadapo. Papakita ko po sa inyo yung baking Vietnam rose pa doong nakabitin. So, mayroon pa po ako doong nakahiwalay. So, ito kasi yung mga nakahanging. Hanging plants po. Ayan. O, diba ang ganda po ng Vietnam rose? Ayan. Oops. Ang kailangan ko na lang po dito ay yellow at saka orange. So ngayon medyo maliit yung flower ni Vietnam rose kasi minsan po sobrang lalaki nila, lalo na kung unang-una pong pagsibol ng bulaklak, napakaganda po niya. So ayan oh. So ito naman po yung pink. I-close up natin. Ayan. Flower ngayon ni white Vietnam rose maliit. Nung nakaraang araw po, ang laki-laki niya kahapon. Ang laki ng flower niya kahapon. So, ito po, ang dami po niya magiging bulaklak ni white. Ayan, oh. So, marami siyang mga, ito, yung mga bukong flowers. Ayan. So, ang dami po niya, oh. Hindi pa lang po siya bumubuka.
So, pag sabay-sabay po yan bumuka, ang ganda po niya. Nagkataon po na nagbibideo ako, kukunti lang. So, tapos, ito naman yung white at saka pink na magkakombine. So, meron ako dun sa isang pot na hindi pa masyadong malago. Yung ganito pang Vietnam rose. Tingnan po muna natin, guys. So, ito po yung medyo malapad-lapad kong pinagtaniman. So, iba naman po yung color niya. Ayan. Dati po, sobrang lago niyan. Pinagpuputol-putulan ko po yan. O, ayan, pinutulan ko siya para mapadami ko siya. Nung hindi ko pa siya pinuputulan, napakadami niya. O. Sobrang dami niyang mamulaklak. At saka, ang lalaki pa rin ng mga bulaklak. Tapos, yung iba po, dito naman po sa baba. So kahapon, napakarami po niyang flowers. Hindi naman ako gumawa ng video, sayang. So kahapon, ang napakarami niyang bulaklak. So ngayon, di na. Kasi pag namulaklak kasi siya, isahan lang po Pagkatapos niya, hindi na siya uli bubuka. Iba na namang bulaklak. So ito po ako, konti pa lang naman po ito. Ayan o. Punong-puno po ito kahapon ng flower. Yun nga lang, tapos na siya dito. So ito lang yung flower niya ngayon. O konti. Ayan. Tapos ito po ngayon, wala rin po bulaklak. Ayan o. Wala. Kahapon po marami. So imbis na itapon, ginawa ko pong ganito. Pinagtataniman ko po ng mga Vietnam rose. Ayan. So, silipin natin si Portulaca. Meron siya ngayong flowers. Ayan. Ayan. Meron po akong pa-shoutout ngayon. So, ang ginawa ko naman po, katulad ng dati, so yung mga nag-comment po doon, huli ko pong video, kinuha ko po yung mga names ninyo. Kahit di po kayo nagpapa-shoutout. Yan. Batiin ko na po kayo lahat. So, may mga nagpapa-shoutout, meron din pong hindi. So, isasama ko na po. Basahin na natin. Si Maisel Cosina. It's me, Rosilyn. Tagaroon po siya sa Kawit, Cavite. Hertrodes Kaguin ng Antipolo. Remedios Arambolo. Green Leaves. Lerma Flores. Ay, si Lerma Flores pala. Nagre-request na pakita yung jealousy. Ay, hindi pa po ngayon namumulaklak po O, pag namumulaklak siya, saka ko na lang po bibidyohan. Kasi ngayon po, maaga pa. So, pag maaga pa po ang namumukadkad, si Vietnam Rose po at saka si Portulaca Tricolor. So, pag tanghali naman po, si Jealousy naman. So, yung aking flowers po, kaya tuloy-tuloy po yung mga bulaklak dito sa aking garden. Dahil meron pong oras ng pamumukadkad yung kanilang flowers. So, hindi mawawalan. Sa umaga ito, tapos sa tanghali naman si Jealousy. So, next time na lang po, papakita ko rin po sa inyo yun. KC. Tapos si Nerissa Neceseto. AJ Manaloto ng Parañaque City. Hello sis! At saka si Estes Salvina from Bulacan. Marami rin akong viewers sa Bulacan. Hello po sa inyong lahat ng mga taga Bulacan. Tapos si Reneta Topas, Andre Du, Gina Cabardo, Mamsi Cindy, Evelyn Raloto, from Cagayan de Oro. Hello po. Thank you po. Glessy Kimba, Marilo Iladja ng Puro Camotes. Pico Inyagi ng Eden Inyagi ng Cavite City. Sonia Poncia, Marilo Rafael ng taga Bulacan. O Bulacan na naman. Hello po. Rene Concepcion Pandi, Bulacan din. Yan. Jan Harvey from Bicol. Yan. Hello, taga Bicol. Mga taga Bicol, hello po. Bong Dongka. Tony Bansuela from Bicol na naman. Hello po. Ayan, marami yatang taga Bicol na. Dumadaming taga Bicol kong viewers. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan. Ninita Hernandez, Dolly Garcia, Mami's Little World, Merlin Cades, Miwa Lim, LBD, Melanie Guillermo, Alona Punsalan, Monte Carlo Palad, Carlo Nilan, and Homer Juan Lopez, si Margie Hilario, saka si Lorena de la Cruz ng San Miguel, Bulacan. O, taga Bulacan uli. Dana Lorraine, Pony Palad, Makmak Palad, Kiwi Frando, Nits O
OS. So, si Maria Teresa Merasol from Bicol uli. Jandel Cafe Albaran, Salve Romero, Julieta Garcia, and Marilo Rafael. Hello po sa inyong lahat at kumusta po kayo? Lagi po tayo mag-iingat guys. Mag-garden na lang po tayo. Doon na lang po tayo sa ating mga garden para maalis po yung ating stress at maging masaya tayo. Pag nakikita natin ang mga katulad nitong mga bulaklak na to, nagpapasaya sa akin to guys. So sana maging masaya din po kayo sa panunood ng aking mga Vietnam rose. So mayroon pa po pala ako ditong isang kulay ng Vietnam rose. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kasi itinusok ko lang po ito dito sa Chocomon Stone. So ito po yung isa kong Vietnam rose. Tingnan po ninyo yung kulay niya. So hindi po siya red, hindi pink. So peach po yata ito. Wait lang po ha. O ayan o. So kayo na lang po ang magsabi kung ano po yung nakikita ninyong kulay kasi ang nakikita ko po peach ang color niya. Ayan. Kaya nagkaroon ako ng ganitong kulay gawa ni Butterfly. Nakakatawa naman si Butterfly. So yung mga butterfly ko dito po, nanganak na sila ng nanganak. So dumami sila ng dumami habang meron ako dito mga bulaklak. Diba po maganda siya? Peach, diba po? Peach. Yan. Ingat po kayo and bye-bye. Maraming po salamat sa inyong panunood. Thank you po.